Mga senior, may isang bagong checked bag rule na tahimik na binago. At maraming hindi ito napansin kapag nalaman mo ito sa airport pa lang. Maaari kang magulat. Maaaring may dagdag bayad. Maaaring may oras na mas mahigpit. Maaaring may proseso na iba na ngayon. Ang sistema sa pag-check ng maleta ay hindi na tulad ng dati. May mga libreng bagay noon na ngayon ay may bayad na. May mga oras na dati ay pwede pa, ngayon ay hindi na. At maraming senior ang nahuhuli dahil akala nila pareho pa rin ang lahat. Sa video na ito, malinaw nating pag-uusapan ang bagong patakaran sa checked bag. Ano ang nagbago? Bakit may mga maleta na tinatanggihan? Kailan dapat mag-check-in? Ano ang dapat tandaan sa international connection? At paano makaiwas sa problema bago ka pa makarating sa airport? Ako si Ate Clara. Kasama mo sa bawat biyahe. Nandito para gabayan ka, para mas maging kalmado ang paglipad mo, para hindi ka mabigla sa huling minuto kung ikaw ay 60 pataas o may magulang na bumibiyahe. Ang video na ito ay para sa inyo. Kung mahalaga sa iyo ang malinaw at praktikal na gabay sa airport, mag-subscribe ka. I-like mo ang video para mas maraming senior ang makaalam. At mag-comment ka sa ibaba kung may naranasan ka na bang problema sa checked bag. Mag-usap tayo, magbahagi tayo, mag-ingatan tayo. Handa ka na ba? Simulan natin ang unang mahalagang patakaran. 1. Hindi na laging may libreng checked bag. Mga senior, ito ang pinakamalaking pagbabago na dapat mong malaman. Sa maraming airline ngayon, lalo na sa economy ticket, hindi na automatikong may libreng checked bag. Noon, sanay tayo na may kasama ng isang maleta. Pero ngayon, sa karamihan ng domestic flights at ilang short international routes, hiwalay na ang bayad sa check-in luggage. Ibig sabihin, kung hindi mo ito nasuri habang nagbubook ng ticket, maaari kang magbayad ng dagdag sa airport. Karaniwan, mas mura ang baggage fee kapag binayaran mo ito habang nagre-reserve ng flight online. Mas tumataas ang presyo kapag malapit na ang flight date. At kadalasan, pinakamahal kapag sa airport ka palang magbabayad. May isa pang dapat tandaan. Habang nagbubook ka, minsan may makikita kang bundle or package. Kasama ang checked bag. Kasama rin ang seat selection or priority boarding. Mas mataas ang presyo nito. Kung bag lang ang kailangan mo, mas praktikal na idagdag mo lang ang checked baggage ng hiwalay. Hindi pare-pareho ang patakaran ng bawat airline. May ilan na may kasamang baggage allowance sa long-haul international flights. May ilan na wala kahit international pa. Kaya bago ka bumiyahe, tingnan mo ang iyong ticket details. Hanapin ang nakasulat na baggage allowance. I-check kung ilang kilo ang pinapayagan at kung kailangan bang mag-prepay. Mas mabuting malinaw ito bago ka pa umalis ng bahay. Maraming senior ang nagugulat sa counter. Hindi dahil mali sila, kundi dahil nagbago ang sistema. Kaya sa unang hakbang pa lang, siguraduhin natin na alam natin kung may kasama bang libreng checked bag ang ticket natin o wala. Kapag malinaw ito, iwas abala, iwas dagdag bayad, mas kalmado ang biyahe. Handa ka na ba sa susunod na mahalagang paalala? 2. Mas mabilis na paraan sa pag-check ng bag. Kapag dinala mo ang maleta mo sa airport, karamihan sa tao ay diretso pumipila sa check-in counter. Pero sa maraming malaking airport ngayon, may mas mabilis na paraan. Kung nakapag-online check-in ka na at nabayaran mo na ang checked baggage fee, maaari kang gumamit ng self-service bag drop. Sa prosesong ito, ikaw mismo ang magpiprint ng baggage tag sa kiosk. Ikakabit mo ito sa maleta. Pagkatapos, ihuhulog mo ito sa nakatalagang bag drop counter. Mas maikli ang pila rito kumpara sa regular check-in line. May ilang airport din na may curbside check-in. Ito ay nasa labas ng terminal, may staff na tatanggap ng maleta mo bago ka pa pumasok sa loob. Hindi lahat ng airport ay may ganitong serbisyo at hindi rin lahat ng airline ay pareho ang sistema.
kaya mahalagang tingnan ang website ng airline bago ang flight. May isa pang mahalagang detalye. Kung hindi ka pa nakapagbayad ng baggage fee online, hindi ka makakagamit ng shortcut lane. Kailangan mo pa ring pumila sa regular counter. Ang layunin ng mga bagong sistemang ito ay pabilisin ang proseso. Pero kung hindi mo alam na may ganitong opsyon, maaari kang maghintay ng matagal kahit may mas mabilis na paraan pala. Hindi ibig sabihin na mas mabuti lagi ang automated system. Kung may espesyal kang tanong o may kakaibang sitwasyon sa ticket mo, mas mainam pa rin na makipag-usap sa airline staff. Ang mahalaga ay alam mo ang mga pagpipilian mo. Kapag maaga kang dumating sa airport at handa ang dokumento mo, mas magiging maayos ang pag-check ng maleta. Isang simpleng paghahanda lang ito. Pero makakatulong para hindi ka magmadali at hindi ka ma-stress sa pila. 3. Huwag mahuli sa huling oras ng pag-check ng bag. May malinaw na patakaran ng bawat airline tungkol sa huling oras ng pagtanggap ng checked bag. Ito ang tinatawag na check-in baggage cut-off time. Kapag dumating ka sa airport na lampas sa itinakdang oras na ito, hindi natatanggapin ang maleta mo. Kahit naroon ka na sa counter, kahit handa ka ng magbayad. Sa ilang airline sa Estados Unidos, ang cut-off para sa domestic flights ay 45 minuto bago ang departure. Sa international flights, mas maaga pa ito. Minsan 1 oras o higit pa bago ang lipad. Kapag umabot na sa system ang cut-off time, nakalock ito. Hindi na ito basta mababago ng staff. Kaya mahalagang hindi ka dumating sa airport na sakto lang sa boarding time. Ang boarding ay iba sa cut-off. Mas maaga ang deadline para sa maleta kaysa sa pagsakay mo sa eroplano. Ngunit may isa pang dapat tandaan. Ang sobrang aga ring pag-drop ng maleta ay hindi praktikal. Sa karamihan ng airport, may limit din kung gaano kaaga maaaring mag-check ng bag. Karaniwan, 3 hanggang 4 na oras bago ang flight para sa international. Mas maiksi para sa domestic. Kung masyadong maaga ang dating mo at hindi pa bukas ang check-in counter, kailangan mong maghintay. Para sa mas maayos na proseso, maraming eksperto ang nagrerekomenda na dumating sa airport nang hindi bababa sa 2 oras bago ang domestic flight at 3 oras bago ang international flight. Sa ganitong paraan, may sapat kang oras para sa check-in, security screening at anumang hindi inaasahang pila. Para sa mga mas nakatatandang biyahero, mas mainam ang may ekstrang oras. Hindi kailangang magmadali, hindi kailangang tumakbo. Isang simpleng pagkakamali sa oras ang maaaring magresulta sa hindi pagtanggap ng maleta. At kapag hindi tinanggap ang maleta, maaaring hindi ka rin makasakay sa flight kung hindi mo ito madadala. Kaya bago ka umalis ng bahay, suriin mo ang eksaktong cut-off time ng airline mo. Makikita ito sa website or sa confirmation email ng ticket. Ang malinaw na kaalaman sa oras ay nagbibigay ng kapanatagan. At sa paglalakbay, ang kalmado ay mahalaga. 4. Pagkuha at muling pag-check ng bag sa international na connecting flight. Kapag may international kang biyahe na may connecting flight, may isang mahalagang detalye na dapat mong malaman. Sa maraming ruta, kailangan mong kunin ang checked bag mo o tagmang mo pagkatapos ng unang flight. Dadaan ka sa immigration. Pagkatapos ay sa customs at saka mo muling ipacheck ang maleta bago ang susunod na flight. Hindi ito pareho sa lahat ng biyahe. May ilang airline na automatikong dinadala ang bag hanggang sa final destination. Pero sa maraming international entry point, lalo na kapag unang pasok mo sa isang bansa, ikaw mismo ang kukuha ng maleta mo sa baggage claim. Kung hindi mo ito kukunin, may iiwan ang bag mo. Ikaw ay makakasakay sa susunod na flight, pero ang maleta ay hindi. Kaya habang nasa check-in counter ka pa lang sa unang airport, magtanong ka ng malinaw. Diretso po ba hanggang final destination ang bag ko? O kailangan ko po ba itong kunin sa connecting airport? Isang simpleng tanong lang ito. Pero makakaiwas ito sa malaking abala.
Kapag dumating ka sa connecting airport at nakita mong maraming pasahero ang pumupunta sa baggage claim, malamang pareho kayo ng proseso. May malinaw na signages. May staff na pwedeng lapitan. Hindi ito kasing komplikado ng iniisip ng marami. Pero kung hindi ka handa, maaari kang malito. Para sa mga mas nakatatandang biyahero, mas maganda ang may malinaw na plano. Alam kung saan pupunta. Alam kung ano ang susunod na hakbang. Ngayon, gusto kong malaman mula sa inyo, sa anong buwan kayo lilipad at mula saan papunta saan ang biyahe ninyo. May connecting flight ba? May tanong ba kayo tungkol sa pagkuha at pag-check muli ng bag? Isulat ninyo sa comments. Basahin ko ang bawat isa at sasagutin ko ang mga tanong ninyo isa-isa. Mas malinaw kapag napag-uusapan natin ito bago pa ang biyahe. Mas panatag kapag alam mo ang proseso. Ang layunin ay hindi takutin, kundi gabayan ka, hakbang-hakbang, hanggang makarating ka sa destinasyon ng maayos. 5. Huwag bumili ng mahinang klase na maleta. Hindi lahat ng maleta ay pare-pareho ang tibay. At sa check-in luggage, mahalaga ang kalidad. Kapag ibinigay mo ang bag mo sa counter, dadaan ito sa conveyor belts. Ililipat ito mula sa isang lugar papunta sa iba. Isasama ito sa daan-daang ibang maleta. Ang mga baggage handling system sa malalaking airport ay mabilis. Minsan, ang mga maleta ay bumabagsak mula sa belt papunta sa cart. Minsan, naiipit sa masikip na espasyo. Minsan, naipapatong sa mas mabibigat na bag. Hindi ito dahil sa kapabayaan, kundi dahil sa dami at bilis ng operasyon. Kung ang maleta ay manipis ang plastik, mahina ang gulong o hindi matibay ang zipper, mas mataas ang posibilidad na masira ito sa biyahe. Kapag nabasag ang shell, naputol ang handle o nasira ang lock, maaari pang mabuksan ang laman. May ilang airline na may limitadong pananagutan sa sirang maleta. Pero kadalasan, kung ang damage ay dahil sa normal wear and tear o sa kalidad mismo ng bag, hindi ito sakop ng kompensasyon. Kaya bago ka bumiyahe, suriin ang maleta mo. Matibay ba ang gulong? Maayos ba ang zipper? May lamat ba ang katawan? Kung matagal mo na itong ginagamit at may mga bitak na, mas mabuting pag-isipan kung kailangan na ba itong palitan. Hindi ibig sabihin na kailangang mamahalin agad. Pero hanapin ang matibay na material, matibay na hawakan, at maayos na pagkakagawa. Mas mainam din kung may malinaw na name tag ang maleta mo, sa loob at sa labas, para kung sakaling maligaw, mas madaling maibalik. Para sa mas nakatatandang biyahero, mas mahalaga ang kapanatagan kaysa pagtitipid sa maling paraan. Ang isang sirang maleta sa arrival hall ay dagdag pagod. Dagdag abala, dagdag stress. Ang maayos at matibay na maleta ay simpleng paghahanda. Pero malaki ang naitutulong nito sa maayos na paglalakbay. Sa check-in luggage, ang tibay ay hindi luho. Ito ay proteksyon. 6. Tamang pag-aayos ng check-in luggage. May limitasyon ang bawat airline pagdating sa timbang at sukat ng checked bag. Karaniwan, ang weight limit para sa economy class ay 23 kilogramo bawat maleta. Sa ilang airline, maaaring mas mababa o mas mataas depende sa ticket type at ruta. Kapag lumampas ka sa itinakdang timbang, may karagdagang bayad at hindi ito maliit na halaga. Sa ilang international flights, maaaring umabot sa 100 hanggang 200 US dollars ang overweight fee. Mayroon ding maximum size limit. Karaniwan, sinusukat ito sa kabuuang sukat ng haba, lapad at taas ng maleta. Kapag lumampas sa limitasyon, maaaring hindi ito tanggapin bilang regular checked bag. Kaya bago ka pumunta sa airport, mas mabuting timbangin mo na ang maleta sa bahay. May simpleng luggage scale na mabibili online o sa travel stores. Kung wala nito, maaari ring gumamit ng regular na timbangan. Huwag ding pilitin isiksik ang sobrang daming gamit sa isang maleta. Kapag sobrang siksik, na-stress ang zipper.
napuputol ang tahi, at mas madaling masira ang shell. Mas maayos ang pag-impake kapag may kaunting espasyo sa loob. Gumamit ng packing cubes kung kinakailangan. Ilagay ang mas mabibigat na gamit sa gitna. Balutin ang mga babasagin o sensitibong bagay ng damit para may proteksyon. May isa pang mahalagang paalala. Huwag ilagay sa checked bag ang mahahalagang dokumento, gamot na kailangan araw-araw, pera, o sombok mahahalagang electronics. Kung sakaling madelay ang bag, mawawala ang access mo sa mga ito. Mas mainam na ilagay ang mahahalagang gamit sa carry-on o personal bag. Para sa mas nakatatandang biyahero, ang maayos na pag-impake ay nakakatulong upang iwasan ang biglaang pagbukas ng maleta sa counter. Hindi na kailangang maglipat ng gamit sa harap ng ibang tao dahil overweight. Mas panatag ang pakiramdam kapag alam mong nasaan pasok sa limitasyon ang bag mo. Ang tamang pag-aayos ng maleta ay hindi lang tungkol sa espasyo. Ito ay tungkol sa pagsunod sa patakaran at pag-iwas sa dagdag bayarin at abala. Isang maliit na paghahanda sa bahay ang maaaring magligtas sa iyo mula sa malaking problema sa airport. 7. Ano ang gagawin? Kapag na-delay o nawala ang checked bag. Hindi lahat ng checked bag ay agad lumalabas sa baggage claim. Minsan ito ay nadidelay, minsan ito ay naiwan sa connecting airport. At sa ilang pagkakataon, maaaring hindi ito agad matagpuan. Kapag hindi mo nakita ang maleta mo sa carousel, huwag munang umalis sa arrival area. Ito ang pinakamahalagang hakbang. Lumapit agad sa baggage service desk ng airline na sinakyan mo. Karaniwan ay nasa loob mismo ng baggage claim area ang kanilang opisina. Doon, gagawa sila ng ulat. Ito ay tinatawag na Property Irregularity Report o PIR. Ilagay dito ang detalye ng iyong flight, ang hitsura ng maleta, kulay, brand, at anumang natatanging marka. Bibigyan kanila ng reference number. Itago mo ito. Ito ang gagamitin mo para subaybayan ang status ng bag mo online o sa pamamagitan ng tawag. Sa karamihan ng kaso, ang delayed bag ay natatagpuan at naipapadala sa loob ng 1 hanggang 3 araw. Ihahatid ito sa address na ibibigay mo. Kung ikaw ay nasa ibang bansa at wala ang iyong mga damit o personal na gamit, maraming airline ang may limitadong reimbursement para sa essential items. Halimbawa, pangunahing damit o toiletries habang hinihintay ang bag. Ngunit may limitasyon ito at kailangan ng resibo. Mahalagang tandaan na may deadline ang pag-report. Kung umalis ka sa airport nang hindi nag-file ng report, mas magiging mahirap ang proseso. Kaya huwag ipagpaliban. Gawin ito agad bago ka lumabas ng terminal. Para sa mas nakatatandang biyahero, ang malinaw na hakbang ay nagbibigay ng kapanatagan. Hindi kailangang magpanik, may proseso ang airline para dito. Magandang ideya rin na bago bumiyahe, kumuha ng litrato ng maleta mo, lalo na ang labas at ang laman bago isara. Makakatulong ito kung kailangan mong ilarawan ng bag sa report. Ang pagkawala ng maleta ay hindi pangkaraniwan, ngunit maaari itong mangyari. Kapag alam mo ang tamang gagawin, mas mabilis ang solusyon, mas maayos ang komunikasyon, at mas panatag ang iyong paglalakbay. 8. Maaaring buksan ng TSA ang ilang checked bag. Maraming biyahero ang nag-aakala na kapag naibigay na ang maleta sa check-in counter, diretso na ito sa eroplano. Ngunit sa Estados Unidos at sa maraming bansa, ang lahat ng checked bag ay dumadaan muna sa security screening. Sa US, ang Transportation Security Administration o TSA ay gumagamit ng scanning machines para suriin ang loob ng bawat maleta. Kung may makita silang kahina-hinala sa scanner, maaari nilang buksan ang bag para sa manual inspection. Hindi ito nangangahulugan na may mali kang ginawa. Ito ay bahagi lamang ng standard security procedure. May ilang bagay na hindi pinapayagan sa checked bag. Kabilang dito ang spare lithium batteries, power banks, e-cigarettes,
at ilang uri ng rechargeable devices na walang nakalagay na baterya sa loob ng kagamitan. Ang mga lithium battery na naka-install mismo sa isang device tulad ng laptop o tablet ay karaniwang pinapayagan sa checked bag. Ngunit maraming airline ang mas nirerekomenda na ilagay ang mga ito sa carry-on dahil sa fire risk. Mayroon ding mga chemical tulad ng bleach, spray paint at iba pang flammable materials na hindi dapat ilagay sa checked luggage. Kung sakaling buksan ang maleta mo para sa inspeksyon, ang TSA ay karaniwang nagiiwan ng notice sa loob ng bag. Ito ay nagsasaad na ang iyong maleta ay sinuri. Mahalagang tandaan na kung may ilalagay kang bagay na ipinagbabawal, maaari itong kumpiskahin at hindi ito ibabalik. Para maiwasan ang abala, mas mabuting suriin ang website ng airline at ng Airport Security Authority bago bumiyahe. Ang mga patakaran ay maaaring mag-iba depende sa bansa. Para sa mas nakatatandang biyahero, mas panatag ang pakiramdam kapag alam mo kung ano ang pinapayagan at hindi. Hindi na kailangang mag-alala kung bakit nabuksan ang maleta. Alam mong ito ay bahagi ng proseso. Ang mahalaga ay malinaw ang laman ng bag, walang ipinagbabawal, at maayos ang pagkakaimpake. Sa ganitong paraan, kahit masuri ang maleta, walang problema, walang kumpiskasyon, at tuloy-tuloy ang iyong paglalakbay. Paano maiwasan ang nakawan sa checked bag? Kapag na-check-in mo na ang maleta mo, maraming tao ang nag-aalala kung ligtas ba ito hanggang sa makarating sa destinasyon. Ang totoo, karamihan ng checked bags ay dumarating ng maayos. Ngunit may mga pagkakataon na maaaring magkaroon ng pagkawala ng laman o pagnanakaw. Kapag ang maleta ay nasa kustody na ng airline, maraming bahagi ng proseso ang dadaanan nito. Baggage handling area, sorting system, loading sa aircraft, unloading sa arrival airport. Ibig sabihin, may ilang tao na maaaring magkaroon ng access sa bag. Para mabawasan ang panganib, may ilang simpleng hakbang na maaari mong gawin bago pa ibigay ang maleta sa counter. Una, huwag maglagay ng mahahalagang gamit sa checked bag. Kasama rito ang pera, alahas, mamahaling relo, mahalagang dokumento at electronics. Ang mga ito ay mas ligtas sa carry-on bag na nasa iyo mismo. Ikalawa, gumamit ng matibay na lock. Mas mainam kung TSA-approved lock kung ikaw ay lilipad papunta o mula sa Estados Unidos. Ang ganitong uri ng lock ay maaaring buksan ng security kung kinakailangan ng hindi sinisira ang kandado. Ikatlo, alisin ang lumang baggage tags. Ang mga lumang barcode or flight stickers ay maaaring magdulot ng maling routing sa sorting system. Ikaapat, lagyan ng malinaw na name tag ang maleta. May pangalan at contact number. Mas mabuti kung may kopya rin ng contact details sa loob ng bag. Makatutulong din ang pagkuha ng litrato ng maleta bago ang biyahe, kunan ang labas, at kung maaari, ang loob bago isara. Kung sakaling may mawala, mas madali mong maipapakita kung ano ang laman nito. Kung napansin mong may nawawala sa loob ng bag, pagdating mo, huwag agad umalis sa airport. I-report ito sa baggage service desk ng airline. Mas mabilis ang proseso kapag agad na nai-report. Para sa mas nakatatandang biyahero, ang malinaw na paghahanda ay nagbibigay ng kapanatagan. Hindi kailangang mag-alala ng sobra, ngunit makabubuting maging maingat. Ang layunin ay hindi takutin, kundi bawasan ang posibilidad ng problema. Sa paglalakbay, ang simpleng pag-iingat ay malaking tulong para maging maayos at panatag ang iyong biyahe. Isa, huwag mawawala ang iyong baggage claim stub. Kapag na-check-in mo na ang maleta mo sa airport, may ibinibigay sa iyo na maliit na sticker o resibo. Ito ang tinatawag na baggage claim stub. Karaniwan, idinidikit ito sa iyong boarding pass o ibinibigay bilang maliit na papel na may barcode at tracking number. Maraming biyahero ang hindi ito binibigyang pansin. Minsan naiipit sa bulsa,
Minsan na itatapon kasama ng ibang papel. Ngunit napakahalaga nito. Ang claim stub. Ang patunay na ikaw ang nag-check-in ng partikular na maleta. Mayroon itong unique baggage number na tumutugma sa tag na nakakabit sa iyong bag. Kapag may problema sa pagdating, halimbawa ay na-delay ang maleta o napunta sa ibang airport, ang unang hahanapin ng airline staff ay ang baggage claim number na ito. Kung wala ka nito, maaari pa ring hanapin ang bag gamit ang iyong flight details at ID. Ngunit mas magiging mabagal ang proseso. Mas madali at mas mabilis ang pag-verify kapag nasa iyo ang claim stub. Isang simpleng hakbang ang makatutulong para hindi ito mawala. Pagkatapos mong matanggap ang stub, kunan mo agad ng litrato gamit ang iyong telepono. Sa ganitong paraan, kahit mawala ang maliit na papel, may kopya ka ng baggage number. Mahalaga rin na huwag basta-basta ipakita ang claim stub sa ibang tao. Ito ay may kaugnayan sa iyong bag. Panatilihin itong ligtas hanggang makuha mo ang maleta sa destinasyon. Kapag nasa baggage claim area ka na, karaniwan ay hindi na kinokolekta ang stub. Ngunit sa ilang airport o espesyal na sitwasyon, maaaring hingin ito para ma-verify na sa iyo ang bag. Para sa mas nakatatandang biyahero, ang maliliit na detalye ang madalas nakakaligtaan sa gitna ng pagod at mahabang biyahe. Ngunit ang maliit na sticker na ito ay mahalaga. Hindi ito komplikado, hindi ito teknikal, ngunit ito ay proteksyon mo bilang may-ari ng maleta. Kapag maayos ang pag-iingat sa baggage claim stub, mas kampante kang haharap sa anumang sitwasyon. Sa paglalakbay, ang pagiging maingat sa maliliit na bagay ay nagbibigay ng mas malaking kapanatagan. Sa paglalakbay, maraming bagay ang maaring magbago. Mga patakaran, mga bayarin, mga proseso sa airport. Ngunit isang bagay ang hindi dapat magbago, ang iyong kapanatagan. Ngayong alam mo na ang mga bagong patakaran sa checked bag, mas handa ka na. Alam mo na kung kailan magbabayad ng baggage fee. Alam mo ang cut-off time. Alam mo ang proseso sa international connection. Alam mo kung paano mag-impake ng tama. At alam mo kung ano ang gagawin kung sakaling magkaroon ng problema. Hindi ito para takutin ka. Hindi ito para gawing komplikado ang biyahe. Ito ay para gawing malinaw ang mga bagay na madalas ay hindi ipinapaliwanag ng direkta. Kapag malinaw ang impormasyon, mas kalmado ang isip, mas maayos ang kilos, mas magaan ang pakiramdam sa airport. Kung ikaw ay 60 pataas, alam kong mahalaga sa iyo ang pagiging handa. Ayaw mo nang bigla ang abala, ayaw mo nang hindi inaasahang bayarin. Gusto mo nang maayos na biyahe. Nandito ako para tulungan kang marating iyon. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, i-like mo ito para mas maraming senior ang makakita. Mag-subscribe ka kung gusto mong manatiling updated sa mga patakaran sa airport at i-share mo ito sa magulang, kapatid o kaibigan na may paparating na biyahe. Pinaka-importante, mag-iwan ka ng komento sa ibaba, sabihin mo sa akin kailan ang susunod mong lipad, saan ka papunta. Kung may tanong ka tungkol sa checked bag, isulat mo rin. Binabasa ko ang mga komento at sinasagot ko ang bawat isa hanggat maaari. Hindi mo kailangang hulaan ang mga patakaran. Hindi mo kailangang matakot sa pagbabago. Hakbang-hakbang, kaya natin itong unawain. Ang paglalakbay ay dapat may kasamang kapanatagan. Hindi pag-aalala. Ako si Ate Clara, kasama mo sa bawat paalala bago ka bumiyahe. Hanggang sa susunod nating video, mag-ingat ka, maghanda ka, at lumipad ng may kumpiyansa.